Welcome to Umo Verde Eco Nature Farm. I'm your guide for today and I'm here to show you around their beautiful farm. My name is Alexa Shane, BSTM2A, and over the next minutes, I'll be sharing with you the wonders of sustainable living, organic farming, and the harmony between nature and humanity that they cultivate here at Umo Verde. Accredit tayo as DOT for Department of Tourism, tapos DA and TESDA later on. So 2017 nag-start tayo as a TESDA school, okay? From a learning site, so tayo ay naging TESDA school, okay? So nag-start tayo ng OAP, Organic Agriculture Production. So ngayon yun na yung mga ini-offer natin. From organic, nag-offer tayo ng agri-crop, agro-entrepreneurship, 2, 3, and 4. So sa Calabarzon, last year, 3 and 4 dito lang. So pero ngayon may mga 3 na sa labas. Pero yung 4 dito pala. Okay? Then, assessment center din tayo ng bamboo production. And landscape installation, softscape, nag-o-offer din tayo. And pest management, ay assessment center naman tayo. Okay? So yun. Then, Uma Verde, yung term na Uma Verde. Okay, so ang pronunciation actually nun ay Uma. Okay, Uma. So ang meaning ng Uma is sa Bisaya ay parang, no? Kabukiran. So, ang meaning niya parang lunti ang bukid. Okay? Sa Bicol, Uma is ganun din. Parang din. At Umo Verde, they believe in harmonizing with nature while promoting eco-friendly practices. One of their standout features is their commitment to sustainable agriculture. The Umo Verde Eco Nature Farm, INC, in Candelaria, Quezon has a rich history that dates back 2017. Learning site, okay, ng ATI, ng Agricultural Training Institute, Region 4A. So, ang farm ngayon ay ESP na, no? ESP, so ibig sabihin, Extension Service Provider, no, ng Region 4A. Okay? Then, so kung ano yung mga ini-offer, no, doon sa Region 4A, doon sa main, so yun, sinakakandak na rin naman natin dito. Okay? So, ganun kami nag-start ng 2017 at ito na kami ngayon. So, from learning site, so ngayon ay then training school, assessment center na ngayon ang Umo Verde. Let's begin our tour by taking a stroll through our lush organic garden. As we walk, take in the sights and the smells of the various herbs, fruits, and vegetables thriving in this natural environment. Notice how the permaculture principles to maximize biodiversity and minimize environmental impact. Permaculture is a design system for sustainable living and land use that seeks to mimic the patterns and relationship found in natural ecosystem. The core principle in farming is working with it or nature and not against it. Okay, so agricultural systems that work in harmony with nature rather than depleting resources or causing harm to the environment. Permaculture farming involves techniques such as water management, soil building, zone sector planning. So, sa madaling sabi, ang permaculture farming seeks to create regenerative agricultural systems that produce food sustainably, regenerate the land, and support biodiversity while also providing the needs of the people and the community. Ano lang sila, dilig-dilig lang. Tapos okra. Tapos, ano pa ba? Yan, mga sili. Kakaunti nga lang. Pero kapag tag-ulan, puno yung bawat plat na yun ng tanim. Ngayon lang talaga, hindi siya na-maintain na bawat plat ay may tanim kasi mainit, hindi kaya ng halaman. Ano yan, double purpose yan kasi bukod sa pangbenta, dyan din kami kumuha ng yung ginagamit sa mga different concoction ba? Concoction, diba? Yan yung yung kangkong namin. Huwag may assessment kasi kami kumuha ng para sa PJ, FJ. Yun yung mga organic fertilizers. Gusto nyo makita yung mga stock namin na mga organic fertilizer. Minsan dito din kami na kakalabak ng mga paghahandle ng organic fertilizers.
So, dito, may mga halaman si sir na No, ginagawa. maraming collection sa sir dito. Sa bamboo pa lang, ilang variety ng bamboo ang meron siya dito. Di ba, mahal. Different, ano pa, bukod yung ornamentals na bamboo. Pang industrial, kumbaga. Nag-graph sir. Kita mo yung kalagit. Parang ano itong namabalaklak. Sa baba niya may kulay puti. Ginagraph niya yan. So, sa isang puno pala sa sama-sama. Ah, niya. iba-ibang kulay. Iba't ibang kulay na yan. Lalo na sa pupan ko na. Nabilya. So, dito may mga ano kami. Mga alagang hayop yan. Mga gansa. Tapos meron kami ng mga pato. Nilalagay yung mga itlog nila, nilalagay namin sa incubator para magsagot sa hatch o yung mga pata. Pwede tayong extend dito. Yan, it's mga luko. At ngayon ay patuloy akong ipinapasyal sa kanilang farm upang matuklasan ko ang mga punong hindi pangkaraniwan tulad na lamang nito. Suriname cherry, or in scientific name Eugenia uniflora, is used in folk medicine to treat hypertension and thus a diuretic drug, an astringent to treat digestive disorder, and as an antipyretic or anti-rheumatic, and also antibiotic. Kulay pula din po. Magic fruit, it is known for its berry that when eaten causes our foods such as lemons and limes subsequently consumed to taste sweets. Oo nga, no? Yan na lang yung isa ata natira dito. Marami ito dati yan. Matataas tumalon yan. Kaya pala sa amin, Kapag sir, nagulat yan. nahirapan siya. Ano po yun? Kambing o So ano pa yung maipayo natin? Okay, sa susunod sa yapak. So una, so ang tinuturo kasi ng farm, so ayun, by the way, ang farm pala is a certified organic farm din. Okay? So it's our second year as an organic farm. So ang certifying body natin, ang NYSERD at saka ang OCCP, so silang dalawa. So parehas na tayo nagdaan doon at na-certify tayo. So bilang certified organic farm, of course, so tayo ay nagsisilbi as role model doon sa ating mga farmers. Okay, so yun lahat. Yung kanina, di ba tinanong nyo? So may entrance fee ba? May entrance ISP ang farm. So hindi na po kami naniningil ngayon. So before we started ng 100, then later on 50. So bakit nag-decide kami na alisin? Kasi most of the visitors namin ay farmers, no? Na nagpumupunta lang to inspire, tinitingnan ko ano yung technology na meron sa farm, paano ba yung best practices ng farm. And part at naman ng advocacy ng farm is to share kung ano yung aming best practices. So nag-decide kami na alisin na lang.
Otherwise, it will be a burden din doon sa mga simpleng magbibisit lang. So, ang purpose naman natin is to inspire the farmers. So, let it be, free. Okay? Then, yun. So, from, ang tawag dito, so farm tourism site din, ang farm. Kaya lang dun sa mga simpleng paraan, no, na magagawa namin, hindi ganun kabongga kasi pag sinabi natin farm tourism, so it's a showcase kung ano yung meron tayo, the best practices natin dun sa farm. So yung mga garden natin, so ngayon hindi naman ganun kaganda kasi ay summer season. So actually sa challenges yan ng isang farm, yung tubig, drought season, so hintay tayo, hindi tayo makakapag-produce ng ganong karami. So ano yung advice sa mga susunod na yapak? So dahil naman tayo ay nag-start sa farming, so paulit-ulit naman namin sinasabi doon sa mga kahit doon sa mga student namin, sinishare namin yung best practices. Of course, kinasama namin doon yung mga failure before yung success. So that yung mga farmers natin, hindi na nila mauulit pa sa kanila yung mga na-experience natin in the past. And doon naman sa kabuuan, so hindi pa naman din ganun kalayo yung ating naabot doon sa farming, no? Kasi may mga mas magaling na sa atin, may mga smart farming system na yung ibang farm, so siguro mas kahit paano mas advanced pa rin sila compared sa atin. And kung ang pinapangarap naman ng mga viewers natin is yung pagtatayo ng ganitong farm as a learning site, okay din naman. So, sinishare pa rin naman natin so kung paano kami nagsimula. And, yun. So, tingnan lang siguro natin and we have to decide, no? Kung ano yung passion talaga. Okay? So, mahalaga kasi yun. So, before ka sumunod doon sa APAC o sa best practices ng isang farm or doon sa isang sistema, so, kailangan yun ay naka-align doon sa ating gusto. No? Kasi kahit sabi natin, kahit i-present natin yung numbers, nakikitain mo, ay hindi pa rin, So, syempre, yung iyong karanasan, then yung iyong passion, kung farming yan, ay di yung love mo farming, di ba? So, kung hindi mo kasi gusto yung isang bagay, ay hindi ka magiging successful sa bagay na yan. Iiwan mo yan. Pero if you love what you're doing, so yan ay magpapatuloy at mas, habang lumalaon yung panahon is nai-inspired ka to create something new and siguro mas malayo dun sa inumpisahan mo. So, yun lang. Ginagamit din namin pang mulch yan. Oo, pang mulch. Ano tawag dito? Alam niyo yung sa talungan? Yung binabalot na plastic na... Yung binabalot na plastic. So, ayun ay inorganic ano siya. Pero ito, organic yung mulch. So, pwede siyang ipantakip dun sa lupa para ma-maintain yung moisture. Ano na? Uma Verde is more than just a farm, it's a center for learning and inspiration. They offer educational programs for visitors of all ages, including workshops in organic gardening, sustainable living and conservation. Whether you're a seasoned environmentalist or just starting your journey towards a greener lifestyle, there's always something new to discover and explore at Uma Verde. Their commitment to sustainability extends beyond the boundaries of their farm. Through partnership with local schools, community organizations, and environmental initiatives, they actively involve in promoting environmental awareness and fostering a sense of stewardship for the natural world. Join us in our mission to create a more sustainable future for generations to come. As our tour comes to an end, I hope you've gained a deeper appreciation for the beauty and importance of sustainable living. Whether you're inspired to start your own garden, support local farmers, or advocate for environmental policies, remember that every small action makes a difference. Thank you for joining us today at Uma Verde Eco Nature Farm. If you have any questions or would like to learn more, feel free to ask. Enjoy the rest of your day and remember to carry these eco-friendly principles with you wherever you go and mabuhay!